Dito namulat si Marilu sa maliit at masikip na mundo, kung saan tahimik na sumisikat at lumulubog ang araw, kung saan nagdadaan ng panahon nang hindi siya napapansin. Siguro, kung ang kapalaran niya ay taong may kasarian, palagay ko isa itong lalaki. At tulad ng ibang lalaki nagdaan sa buhay niya, nagmistulan siyang walang laban at sunod-sunuran dito. Pero sa huli, gusto kong maniwalang siya pa rin ang nagtagumpay. Father. Anong klaseng gupit, Father? Gaya ng dati. Buti makapal pa yung buhok mo, Father. Nakukuha sa dasal yan, Jose. At isa pa, walang babaeng sumasabunot yan. Bawal sa iyo, Father. Bawal. Jose. Magandang hapon na. Magandang hapon naman. Father, nandito pala kayo. Inspection lang ho. May tinutugis ho kaming rebelde. May tama sa binti yung isa, kaya ika maglakad. Baka may napansin kayo. Wala po. Tahimik kami rito. Lahat ba kayo taga rito? Taga rito silang lahat. Kilala ko sila. Mayroon pa ba kayong kailangan? Wala. Salamat sa tanaw niyo. Galing ako sa kabila. Wala rin doon. Ano yung nakita pa kayo? Tama na. Limit. Lintik na init yan, oh. Pati kape ang init. Wala bang pampalamig? Ikaw na magsara. Iidlip muna ako. Woo! Init. Pagkatapos ng ginagawa mo dyan, pumalik ka dito at paypayan mo ako, ha? Isan mo! Lintik na buhay ito. May buhok na naman ang pagkain. Marilu, maghapon na ako nagbabarberya, pati ba naman sa hapunan? Buhok pa rin pakakain mo sa akin. Ano kala mo sa akin? Kumakain na ako ng buhok. Pasensya na. Ako ng gana. May kalamay dito. Saging. Gusto mo? Hindi na, wag na. Ikaw na kumain yan. Ipag-igib mo na lang ako ng tubig at maliligo ako. Pupunta ako sa bayan. Papagupit daw si Mayor. Kakapagupit lang niya nung isang linggo. Si Mayor yun eh. Matatanggihan ko ba yun? Sige na. Pag-igib ka na.
yun? Huwag mo nang pansinin yan. Nagpapasikat lang ang militar. Tinatakot ang rebelde. Bilisan na pagbuhos. Sabi na, baka kasi pulin na kayo. Jose, Init ng kwelyo. mahaba ng buhok mo, Jose. Pwede na. Hindi na masama. Pero may kabagalan ka pa kasi sa pag-agod. Sabi ko naman kasi sa'yo, gamitin mong suporta yung sa daliri. Ganito ka ng gunting. Ito, yan ha. Ito. Tutulak mo ito. Ginagawa ko naman. Mag-ensayo ka pa. Sa gilid ng lamesa, sa silya, araw-arawin mo para matuto ka. Jose, sasaglit nga pala ako kina Susan. Dadalhin doon ng mahal na birhen, sasalubong lang ako. Mabuti. Para hindi mo na ako hintayin. Bakit? Gagabihin ka ba? Ang ibig ko sabihin, baka masita ka sa checkpoint. Huwag kang magpaabot ng madaling araw. Ano ba? Huwag kayong magulo. May darating na bisita eh. Ano ba? Berto, sabayin mo na nga to. Tina, dali mo nga dito mga kapatid mo para di na magulo sa salas. Opo. Tingnan mo. Ang hirap sawayin. Kaya minsan, nagpapasalamat ako na tumanda akong dalaga. Sana naman, Susan, huli na yung dinadala mo, ha? Kita mo, ikaw din nahihirapan. Basta magkalalaki lang kami. Yun na naman ang gusto ni Berto eh. Paano kung hindi? Nay, andito na po sila. Halika na. Paginoong Maria na Uy, kanina ka pa nakatunga nga dyan. Kumuha kasi na ibang babae. Marami pa dyan. Okay ba? Bago to. Alam pa ba siya? Patapos na yun. O, ayan na siya.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para mapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Rosa. Pwede sa puwet. Ano? Sa puwet. Ayoko nga. Dadagdagan ko ng bayan. Ayan na naman, sabi ayoko eh. Teka. Ikatanong lang naman eh. Kung kaya mo diwag. Wala na akong gana. Grabe naman, Rosa eh. Wala naman ganyan, ha? Tapusin mo na ako. Dagdag ako ng konti. Bilisan mo. Di na pek-pek ko. Jose. Marilo! Paano po, Ninang? Kaawaan ka ng Diyos. Ninang, may mga pasalubong ako. Ipadala ko sa barberya mamaya. Salamat ha. Mabuti naman at bakasyon ka na. Alam mo naman itong tiyang mo. Lungkot na lungkot. Pag lumuluwas ka sa Maynila para mag-aral. Nag-aalala lang. Para kasing laging magulo sa Maynila. Dinalaw mo si Carlito. Sumaglit lang ako bago magbukas ng barberya. Kaarawan niya kasi. Ay, oo nga. Hayaan mo, ipagsisindi ko siya ng kandila. Ay, Aling Marilo, magbubukas na ba kayo? Kinukuto kasi itong dalawang anak ko, nagkakahawaan. Gusto ko nang ipakalbo. Sige, baka nag-aagahan lang si Jose. Pasok kayo. Ay, mga anak, tara. Pasok na tayo para magupitan na kayo. Umupo muna kayo. Salamat po. Kamot na kamot sa ulo, ha?
Sandali lang ho. Opo. Batang to. Kulit talaga yung dalawang to. Jose? Jose? Jose, may magpapagupit. Bumangon ka na dyan. Jose? 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 Ano mo si Edmond? Is-uno? Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Nung isang gabi, ang saya-saya namin nagiinuman. Doon ba ulit kayo nagpunta, Ompong? Tuwing umuwi siya ng lasing, alam ko doon siya galing. Jose! Marilo, dito na yung ate niya siya. Jose! Bakit mo ako iniwan, Jose? Kapatid ko! Jose! 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 Alalayan mo! Open lang siya, open mo. Dumeg! Huwag kayong tubig dyan, kayong tubig. Ang sabi sa ospital, malamang daw, bangungot ang ikinamatay ni Jose. Bangungot? Ganyan din nangyari sa tatang ko noon. Nagpakabusog bago matulog. Ayun, di na nagising. Eh di pa nga, ang bangungot daw, ay isang pagkataba-tabang babae, no? Upuan ka sa dibdib hanggat di ka makahinga. Ba't mga lalaki lang ang binabangungot? Kayo naman, 1975 na, nagpapaniwala pa kayo sa mga bagay na yan. Oh, sabihin mo may dala lang talagang angking kamalasan tong si Marilu. Malas sa anak, malas sa asawa. Kung nakitig lang kasi sa akin si Jose, di sana malamang buhay pa yung kapatid ko. Malamang sa may maayos na pamilya. Jose! Nakaalis na siya. Anong ginagawa mo? Ubus na kasi yung biskwit. Wala nang maipakain sa mga naglalamay. Huwag mong dibdibin ang sinabi niya. Hindi niya lang matanggap na patay na si Jose, kaya nakapagbitaw siya ng hindi maganda. Iniisip kong lumuwas ng Maynila pagkatapos ng libing. Akala ko nasa Mindanao ang kapatid mo. Wala na akong balita tungkol sa kanya. Pero may pinsan ako sa Maynila. Mari niya akong matulungan mamasukan bilang katulong. Bakit? Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Namatayan ako ng anak. Namatayan ng asawa. Eh di dapat maging katulong din ako. Dahil tumandang dalaga na ako. Ganun ba talagang kapalaran natin? Pag hindi ka naging ina o may bahay, maging katulong ka na lang. Gising, gising. Yung mga kalat sa labas, hindi nyo na niligpit. Kagabi pa yon. Talaga naman itong mga to. Ligpitin nyo na yun. Pati itong lamesa. Ang kalat-kalat, ang aga-aga. Kakainis. Mama, ang aga-aga. Relax. Parang hindi mga babae. Magasin, ay, magbasa ka. Lumamig ang ulo mo. Eh bakit? Wala namang kwenta mga balita ngayon eh. Paano ba sumali dito sa binibining Pilipinas na to?
Eh di hamak naman na mas maganda at malaki ang dede ko sa babaeng to, no? Tanda-tanda mo na eh. Tsaka virgin lang pwedeng sumali dyan, no? Uy, bakit? Virgin pa naman ako, ah. Saan? Sa puwet? Hindi. Sa ilong. Loka ka. Ano yun? Meron. Tangina, Rosa. Di ba sukin mo yun? Jose! Jose! Sana pwede siyang pagsabihan. Ang bigat niyan pag hinimatay. Baka malunod, mauna pang ilibing kayo siya. Hindi man lang nagpaabot ng pakikiramay si Mayor. Hindi po. Father, kape po? Ay, salamat, Susan. Ikaw. Walang ibang gumagalaw sa buhok ni Mayor, kundi si Jose. Nakakalungkot lang na hindi man lang siya bumisita sa lamay. Eh di ba, Father, ang balita, nasa Maynila raw si Mayor. Sinundo yung asawa na nasa ospital. Anong sakit ng asawa niya? Nagtangka daw magpakamatay nung nalaman na namang may binuntis na babae si Mayor. Marilu, ano na kami? Salamat, Ampong. Marta. Napapag-usapan nga namin doon eh. Kung gaano kalaking kawalan tong si Jose. Eh simulat sa pool eh, sila nagsisilbing barbero dito sa atin, pati yung mga pamilya niya. Basta magpasabi ka lang pag may kailangan ka, ha? Sige po, Father. Sige. Marilu, Father. Tama si Ompong. Kailangan na siguro lumos ng bayan para magpagupit sa barbero. Pero ewan ko lang kung kakayanin ko pang bimahe dahil lumalala na itong rheuma ko. Huwag kayong magtakbo, nagpapahinga si nanay. Nay, inom po kami. Sige, salamat. Mamaya na lang, bigay mo na muna siya. Sige po. Siguro naman ang saya na ng asawa mo. Nagkaroon na rin kayo ng lalaki sa wakas. Pwede mo nang ipahinga matris mo.
Napakamilagrosa talaga ng mahal na birhen. Inimbita lang namin siya dito sa bahay. Nagka-junior na kami kaagad. Marilu, ano kaya? Imbitahan kaya natin ang mahal na birhen sa bahay niyo? Ha? Bakit? Para biyayaan ka na magkaasawa uli. Susan, kamamatay pa lang ni Jose. Hindi ko naman sinabi na magpakasal ka kaagad. Sinisiguro lang natin ang kinabukasan mo. Kaya habang maaga, dihilingin na natin. Sino naman magkakagusto sa isang balong katulad ko? At sa edad kong ito. Kaya nga milagro ang hihingin natin, di ba? Hindi na. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang Santa Maria ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Mabuti lang nagpresenta kang gupitan ako. Nainis na ako dito sa buhok ko. Pasensya ka na kung inabot ka ng gabi sa kahintay. Marami kasi akong gawain sa simbahan. Wala ho yun, Father. Naalala ko kasi yung nasabi ninyo sa akin na baka hindi na kayo makaluwas ng bayan dahil sa rayuman ninyo. Totoo, anak. Habang tumatagal, pinahirapan ako nitong mga tuhod ko. Basta inuunahan ko na kay Father, hindi po ako kasing galing ni Jose. Hindi ako masailan. Kung hindi ka nga dumating, baka sa hardinero ng simbahan, nagpagupit na ako. Tingnan po ninyo, Father, baka may gusto pa kayong pabawasan. Nagustuhan niyo po ba? Napakalinis. Pantay na pantay. Mahusay ka, Marilu. Natuto lang po ako kay Jose. Bakit hindi ka magpatayo ng parlor? Siguradong dadagsain ka. Lalo na kung marunong ka mag-manicure at pedicure. Gupit lalaki lang po ang alam ko. O kung ganun, di pagpatuloy mo yung barbaria ni Jose. Ikaw, magiging barbero? Marunong ka ba talaga? Medyo. Akong gumugupit kay Jose. Tinuruan niya ako. Gusto mo ba talagang gawin yan? Hindi ko alam. Nung nabubuhay pa si Jose, siya ang nagdidesisyon para sa akin. Hindi ko kailangang isipin kung anong gusto ko o hindi. May magpagupit kaya sa akin. Ewan. Bago ko tapusin ang misa, gusto kong sagutin ang isang katanungan na ilang araw nang bumabagabag sa lahat ng nakakasalubong ko. Lahat kayo, iisa lang ang pinupuna. Iisa lang ang tanong. Father, sino ang gumupit sa inyo? Mukha raw akong bumata. Ubandang lalaki. Bueno, para sa ikatatahimik ng kalooban ninyo, gusto kong malaman ninyo na ang gumawa nito ay walang iba kundi si Marilu. Kaya kayong mga kalalakihan, kung gusto nyo ng ganitong klaseng gupit, huwag kayong mag-atubiling puntahan si Marilu sa kanyang barberia. Kita mo yan, Edmond. Nagmukha kang tao sa gupit sa'yo ng ninang mo. Mahusay ka pala talaga, ha, Marilu? Bakit nakabusango tong mukha nun? Ikaw lang kasi ang may gustong magpagupit siya eh. Ay nako, kung hahayaan ko siyang magdesisyon, magbumukha siyang rebelde sa itsura niya.
Pero hindi ba dapat nag-iiskwela na siya ngayon? Sa susunod na semestre na lang. Hindi sapat ang kinita ko ngayon sa pagtatahi eh. O bakit hindi ka nagsabi? May konti akong naiipon. Magkano ba ang matrikula? Kailangan mo rin ang pera habang hindi pa kumikita itong barberya. Huwag mo kaming alalahanin. Sigurado ka? Marilu! Tessie! Ali kayo, dali! Ali kayo! Alam niyo ba ako nang ginawa ko, ha? Pinamalita ako sa mga suki ko na kung sino man ang magpapagupit sa'yo, may libre ng biko. Ayan, tingnan niyo. Espesyal yan, ang daming latik. Ewan ko lang kung hindi ka pa dumugi ng mga tao. May basbas ka na ni Father, may libre pang merienda sa mga magpapagupit sa'yo. Oh, wag niyo ubusin yan. Hindi para sa inyo yan. Wala yatang darating. O, ito naman. Ang bilis sumuko eh. Maaga pa. Huwag ka kasing tumunganga dyan at lalo kang mababagot. Magpasa ka. Edmond, ano bang balita? Dumating na ba si Muhammad Ali? Sabi ko dito sa 1 linggo daw. Alam mo kung may pera lang ako, pupuntahan ko yung Trila in Manila. Saya siguro niyan, ano? Eh naman talaga ang gustong mangyari ni Marcos eh. Aliwin ang mga tao para wag pag-usapan ng martial law at lahat ng pang-abuso niya. Edmond, ingat ka nga sa pagsasalita. Mamaya may makarinig sa'yo. Susan, magandang hapon po. May magpapagupit yata. Aling Susan, pabiling biko. Ikaw naman, magpagupit ka na muna. Libre na ang biko. Nagpapahaba po ako ng buhok eh. Nanding, dahan-dahan ha. Okay. Oh, Manding. Man, baba muna kayo. Magkape muna kayo rito, oh. Ikaw ba? Alam mo na. Halika, dali. Saan mo ba ako dadalhin, Susan? Basta, ewan ko lang kung di mag-init ang ulo mo kapag nakita mo to. Ano masasabi mo ngayon? Hoy, Ompong! Ay, Marilo. Ompong, magtatayo ka pala ng barberya? Oo. Hindi ko yata nabanggit sa'yo to. Matagal ko nang balak magtayo ng barberya eh. Nahihiya lang ako kay Jose. Pero kay Marilu, hindi ka nahiya. Susan. Marunong ka ba magupit? Oo. Eh, matalik yata kami magkaibigan ni Jose. At saka pag nagugupit siya, inoobserbahan ko mabuti. Hindi naman sa minamaliit kita, Marilu. Pero babae ka. Kaya kung meron man dapat humalili kay Jose, bilang barbero din sa lugar natin, ako yun. Hoy, Ompong! Mahiya ka naman sa balat mo. Tambay ka lang sa barberya ni Jose. Pakiramdam mo, may karapatan ka na magupit? Susan, ano ba? Ompong, pasensya na. At teka, sandali, Marilu. Bakit ikaw pa humingi ng pasensya? Tsaka isa pa, Ompong, kung talaga itinuturing mo na matalik na kaibigan si Jose, hindi ka makikipagpaligsahan sa may bahay niya. Paka-ipokrito nito. Kuli ka na nga. Halika na, Marilu. Ayan panahon natin dito. Halika na. Ay. May tao ba dyan? Edmond! Ninang. Anong ginagawa mo dyan? Diyos ko! Nakikiusap po ako. Huminahon kayo. Baka marinig nila kayo. Huwag niyo po sasabihin nandito kami. Maawa na po kayo.
Magandang gabi po. Pasensya na po't nabulabog kayo. Ano ho yun? May tinutugis kami mga rebuilding na pagawi rito. Baka may nakita kayo't napansin mga kalalakihang nagawi rito. Wala ho. Maaga ho ako natulog eh. Ah, ganun po ba? Pasensya na po uli. Kung sakaling makita at lapitan kayo, huwag kayong magbigay ng tulong. Mga armadong ngayon, ilalagay lang nila ang buhay niyo sa panganib. Hindi ba nag-aaral ka sa Maynila? Paano ka nakapasok sa Kilusan? Kapag estudyante ka sa Maynila, Ninang, imposible hindi mamulat ang mata mo sa katotohanan. Ako mismo, saksihan ko ang karahasan at pang-abuso ng gobyerno. Marami akong kasama. Pinadukot, inorture. Ang iba hanggang ngayon hindi pa nakikita. Kabilang ang nobya ko. May nobya ka na? Mahigit 1 taon na siyang nawawala. Malamang patay na siya. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Paano ang pag-aaral mo? May mga bagay tayong dapat isakripisyo kung gusto natin ang pagbabago. At ang tiyang mo ang isasakripisyo mo? Tumandang dalaga si Tessie sa pag-aalaga sa'yo. Hanggang ngayon, iginagapang niya ang pag-aaral mo. Basta mo nalang itatapon ang lahat ng paghihirap niya. Edmond! Edmond! Huwag ka na bumahon. Ligtas na tayo. Tinulungan tayo ng ninang ko. Magpahinga ka na. Bawiin mo ang lakas mo. Pagkagat ng liwanag, aalis agad tayo. Mon, may ipapakiusap sana ako. Ano yan? Matagal ko na kasi hindi nakikita yung ate ko eh. Renan, di pwede. Delikadong gusto mong mangyari. Mon, baka wala nang ibang pagkakataon na magkita kami. Nakikiusap ako. Sandali. Ayun no. Sabi ko kasi, bumalik na lang. Eh, mapilit eh. Puntahan mo na nga. Bakit? Ikaw ba si Rosa? Oo, sino ka? Kailangan mong sumama sa akin. Ate? Ate?
Ninang. Maraming salamat po sa pagsundo sa kanya. Hindi ito madaling gawin para sa akin. Pero ilang beses na rin akong nawala ng mahal sa buhay. Kaya naiintindihan ko ang pangulila ni Renan sa kapatid niya. Kumusta siya? Nangihina pero kaya niya yun. Tapang yung kapatid ko eh. Tagal kong walang balita sa kanya. Akala ko namatay na siya sa isa sa mga engkwentro. Maraming salamat ha. Ninang. Alis na ho kami. Pasensya na ho uli sa abala. Ipapasoli ko na lang po tong jacket nyo. Hindi na kailangan. Pero sigurado ba kayo? Paano kung may masalubong kayong militar? Mas ligtas ho ngayon kami alis. Isipin nilang civilian lang kami. Hindi sa ganyang ayos ni Renan. Ano sa palagay niyo? Magaling ka pala maggupit. Ba't hindi mo buksan tong barberya? Sinubukan ko na. Walang gustong magtiwala sa isang babaeng barbero. Pwede ka na pagkamalang pare, Renan. Wala naman pala masyadong pinagbagong itsura mo, Renan. Ikaw pa rin ang bunso kong kapatid. Kailangan natin umalis habang may araw. Sasabayan ko kayo hanggang checkpoint. Mas hindi kayo paghihinalaan kung may kasama kayong babae. Aling Marilu, maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo. Nanay. Edmond. Kausapin mo na ang tiyang mo. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kayo ba si Marilo Aguayo? Opo, bakit po? Pinapatawag kayo ni Mayor Bartolome. Bakit? Hindi ko po alam eh. Sumama na lang kayo. Hindi nga pwede. Ano akong gagawin? Mayor, mamaya na. Nandito na po siya. Oh, sige, mamaya na tayo mag-usap. Ha? Maupo ka. Salamat po, Mayor.
Kamusta ka na, Marilu? Mabuti po. Humihingi ako ng paumanhin at hindi ako nakarating sa libing ni Jose. Nakakalungkot ang nangyari. Parang pamilya na si Jose sa akin eh. Hindi ko nga lubos na maisip kung anong pinagdadaanan ninyo. Lalo ng mga anak mo. Anong gusto mo? Soft drinks, coffee? Tubig na lang po. Tubig? Alam mo, Marilu, matagal na kita kasing gustong ipatawag eh. Mula nung makausap ko si Father Arturo. Kaya lang, ngayon lang ako naging libre. Tungkol po saan? Nang pinansin ko kasi yung gupit ni Father Arturo, binanggit niya na ikaw daw may gawa nun. Mahusay ka pala. Salamat po. Si Jose ba nagturo sa'yo, no? Opo. Meron akong mahalagang pulong na pupuntahan bukas. Tingnan ito itsura ko. Hindi na presentable. Ha? Nakakahiya. Pwede mo ba akong gupitan? Sige po. Meron mga espesyal na gamit dito si Jose na para sa akin lang. Mga bagay na ayokong may kahating iba. Ayan, ha? Pinasadya ko pa yan. Tunay na ginto ang hawakan niyan. Magandang hapon po. Ano yan? Binabati ko lang po yung asawa ninyo. Magaling. Pinabilib mo ako, Marilu, ha? Salamat po, Mayor. Mahal ko si Jose. Pero sa palagay ko, mas magaling ka kaysa sa kanya. Sobra-sobra po ito, Mayor. Sige. Basta ipangako mo sa akin, mula ngayon, ikaw na ang magugupit sa akin. Sige po. Napakaganda pa rin niya. Parang hindi tumatanda. Kaso alam mo, parang wala siya sa sarili. Tsaka yung mga mata niya, ang lungkot-lungkot. Marilu, may problema ako kay Edmund. Anong problema? Madalas siyang wala sa bahay. Pag sinisit ako, kung ano-anong dahilan ang binibigay. Sumakang kutob ko. Palagay ko may nobya. Tinatago lang sa akin dahil alam niyang magagalit ako. Ano sa palagay mo? Marilu! Dali ka! Kanina pa marami nag-aantay sa barberya. Sige, sandali! Ano ko yun?
Sino pong hinahanap ninyo? Magbubukas po yung barberya. Magpapagupit sana ho kami. Magpapagupit kayo? Pero kung walang barbero... Ay, sandali lang ho. Siya ho ang barbero. At napakagaling ho niya. Sandali lang ho, ha? Magbubukas lang sila. Pero ito, bibigyan mo muna kay libre merienda, ha? Habang naghihintay. Libre merienda. Tayo. Bilang tayo. Libre ho ito, libre. Oo. Bilisan niyo na. Relo. Papagupit po. Pasok po. Dito po kayo maupo. Salamat. Ito po. Maraming salamat ho. Oo, kita mo na, Manong. Mas lalo kang pumogi sa gupit mo. Ano sabi ko sa'yo? Ang husay talaga ni Marilu, di ba? Di ko pa ho. Hindi na, pusog na. Alam nyo, hindi sila taga rito eh. Bakit kaya dumayo pa sila rito para magpagupit? Hindi kaya pinadala sila ni Mayor. Di ba sabi mo tuwang-tuwa siya sa gupit mo sa kanya? Sa palagay nyo? Ba't pa kasi ang dami mong tanong? Ang mahalaga sa araw na ito, nakapitong customer ka. Ito na ba yun? Alam mo, ibig sabihin, Marilu, isa ka ng ganap na barbero. Oh, masaya ka na. Lahat ng kliyente namin nagpapagupit na doon sa barberiyang sinasabi mo. Subukan lang nilang tumanggi. Papaalam ko sa mga asawa nila mga pinagagawa nila dito. Ay, Rosa. Andiyan na yung suki mo. Ayun, oh. Lumapit ka na. Panihintay mo. Lapit ka na. O, ikaw. Hi, boys. Ang haba na ng mga buhok niyo. Mamanap na nga ako magpagupit eh. Magawa mo naman kami. Oo, gawa mo naman. Magandang Lolo Ambo, bigyan mo ako ng 2 ampalaya. Ano po nangyari dyan? Salbay kasi yung umpong na yan eh. Nagpatayo-tayo ng barberya. Pagkatapos hindi naman pala marunong maggupit. Lo, magpatubo po kayo ulit. Pagkatapos, pumunta kayo sa barberya ko. Sisiguraduhin ko po, nagugupitan ko kayo nang hindi kayo nasusugatan. Iha, marunong ka ba talaga? Papaano kung datnan ka? Yung asawa ko, pag nire-regla dati, naku, hindi mo na maaasahan sa bahay. Ikaw pa kaya, paano mo ako gugupitan? Meron ho ako ngayon, pero nakita niyo naman, namamalengke pa ako. Sige na, Lolo Ambo. Subukan niyo si Marilu kahit isang beses lang. Wala namang mawawala sa inyo eh. Isiwan niyo ako! Isiwan mo ako, Nay! Mabuti nga at nag-martial law. Tingnan mo, lumino lahat ng tao. Nabawasan ang krimen, tumahimik ang lahat. Paano di tatahimik? Kinulong nilang lahat. Pati mga inosente nadadamay. Ang totoo nga, nag-martial law. Dahil gusto ni Marcos manatili bilang presidente. Ano ba naman ang sinasabi mo? Nagpatayo na nga siya ng mga eskwelahan. Nagkaroon tayo ng kalsada nung dahil sa kanya, di ba? Nakita nyo sa bulletin noong 1 linggo. May litrato ni Marcos at nakaakbay kay Mayor. Teka, totoo ba? Si Mayor, nahuli daw ng asawa. Ginagalaw ang isa sa katulong nila. Baog kasi. Natural. Gusto ni Mayor magkaanak kahit sa ibang babae. Saka di ba? Napakaganda nung dati. Tuyot na daw ang tsura niya ngayon. Nagkasakit yata. Hindi totoo yan. Nakita ko siya kailan lang. Maganda pa rin siya. Salamat po. Salamat din. Edmond, anong kailangan mo? Ninang, ano yun? Ninang,
ihihingin ko ho uli sana ang tulong ninyo. Kailangan ho naming tipunin ang lahat ng gustong sumapi sa kilusan. At wala ho akong alam na mas ligtas na lugar kung saan pwede magpulong kundi dito sa barberya ninyo. Edmond. Ninang, naghihigpit na po ang militar. Hindi ko na ho alam kung sino pang pwede kong pagkatiwalaan. Tinulungan kita noon dahil wala ka nang mapuntahan. Bilang ninang mo, responsibilidad kong protektahan ka. Pero kalabisan na to, pare-pareho tayong mapapahama kapag hindi ka pa tumigil sa ginagawa mo. Pasensya na ho. Hayaan nyo, hindi ko na ho kayo guguluhin. Edmond! Sana maintindihan mo na gusto ko lang ng tahimik na buhay. At sigurado ako, yun din ang gusto ni Tessie para sa inyo. Maawa ka sa tiyahin mo. Ikamamatay niya pag may nangyaring masama sa'yo. Kapag hindi ka pa tumigil, kakausapin ko siya. Ginagawa ko ang lahat para hindi masaktan ang tiyang. Ngayon, kung kailangan niya na nga akong malaman, kayo ang bahala. Matagal na ho ako nakapagdesisyon. O sige, bukas ha. Kanina ka pa hinihintay ni Father Hindi kasi ako agad nakaalis ng barberya. Tingnan mo kung nandiyan pa sa kumpisalan. Kung hindi, subukan mo dun sa kanyang pahingahan. O sige, mauna na ako ha. Sige, ho. Bahala ka na dyan. Ano na kayo? Basta, bahala kayo dun sa magagandang bulaklak. May tao po ba dyan? Ma'am? Ma'am Cecilia? Ano pong ginagawa niyo dito? Okay lang po ba kayo? Ma'am? Marilu? Parang ang bigat talaga ng dinadala ni Ma'am Cecilia. Kung sa bagay, kung totoong maraming babae talaga si Mayor. Maaaring higit pa doon ang iniiyak ni Cecilia. Anong ibig niyong sabihin, Father? Maraming kalaban na politiko si Mayor na bigla na lang naglaho. Ang bulong-bulungan, pinadukot daw niya. Bilang isang may bahay, isip-isipin mo na lang kung ilang sekreto ang maaaring nasaksihan at kinikimkim ni Cecilia. Mabilis ka na magupit ngayon At habang tumatagal, lalo kang humuhusay. Ang ng bayad. Salamat ho. Mauna na ho ako. Sandali. Alam mo, matagal na, lagi ko nakakalimutan na bigyan kita ng tip. Hindi na po kailangan, Father. Gusto ko, ang mahusay na trabaho, kailangan lang ginagantimpalaan. Madalas, para malaman natin kung sino tayo, kailangan pagdaanan natin ang maraming pagsubok. Natutunan ko na minsan, ang kailangan lang pala ay magbasa.